Ka-Express, isang napakalaking eksena ang paparating sa FIBA Asia Cup. Ang paligsahan ng dalawang higante, 7-3 si Kai Sotto, laban sa 7-1 na 16th pick sa NBA draft na si Yang Hansen mula China. At ito ay hindi lang basta clash of heights, kundi labanan ng reputasyon, taktika at future trajectory ng bawat bansa. Bagong balita lang ito mula sa NBA draft lore, si Yang Hansen, isang Chinese big man, ay sorpresa at napili sa ika-16th pick ng NBA draft ng Portland Trail Blazers, ginawang unang Chinese first rounder mula 2007. Kilala si Yang sa kanyang court vision, passing ability, rim protection at pagiging Chinese showcase ayon sa ilang analyst. Ang Portland Scout ay nagpahayag na ang kanilang secret scouting sa 2023 Under-19 tournament ay nagpatunay ng intellectual at skill set ni Yang Hansen. Sa kabilang banda, tayo naman, Gilas Pilipinas, ay meron kay Sotto ang ating 7-3 center na naging mukha ng modernong panibagong henerasyon ng bansa. Mula sa under-16 hanggang sa senior level, consistent ang kanyang impact sa Asia. At ngayon, pinaghahanda ni Coach Tim Coate ang partido laban sa China, kung saan parehong nakaset ang headlines, High IQ Men Duel, mandirigmang hindi lang physical kundi mental, libre sa height at puno sa sistema. Ang labang ito sa loob ng court ay may mas malalim pang pinag-uusapan, isang 7-footer na dumaan sa modern NBA pedigree laban sa isang 7-3 na sumikat sa Gilas embodying Filipino heart and hustle. Sino kaya ang mag-uugay ng depensa? Sino kaya ang maka-interrupt ng offense? At logical, sino kaya ang unang mapapasukan ng mismatch? Iyan ang big test ni Kai, isang legitimate NBA caliber scorer, rebounder at rim protector sa international stage. Dagdagan pa ka-express ang prestige na dala ni Yang Hansen, isang top 16 NBA prospect na hindi lang basta hype. Tulad ni Yao Ming noong una, posibleng ang kanyang presence ay nagpaangat sa market value ng tournament para sa China. Pero kung si Kai ay makapag-deliver ng high-level performance laban sa kanya, baka nga ito ay maging global moment para sa Gilas at para mapasok niya ang NBA radar muli. Kaya ngayon, ang headlines na dapat ipagtuon ng mata, will Yang's court vision outsmart Kai's big frame? Will Kai's hustle, rim protection skills, at anterior moves disrupt the Chinese big man's comfort zone? At higit sa lahat, sinong middle turn ng dalawang higante ang mag-uukit ng identity ng manlalaro sa bagong Asia Cup era? Ka-express, kung pag-uusapan natin ang magiging labanan sa ilalim ng basket, hindi lang ito mano-mano na banggaan at ay collision ng dalawang basketball systems. Sa isang panig, ang Team China, dala ang NBA caliber na sistema na ngayon ay nakasentro kay Yang Hansen, isang 7-1 big man na may elite court vision, high post playmaking, at European-style basketball IQ. At sa kabila, naroon ang Gilas, hindi lang umaasa kay Kai sa loob, kundi isang squad na binubuo ng shooters, wings, at utility guard sa ilalim ng positionless hybrid triangle ni Coach Tim Coate. At dito nagsisimula ang tanong, paano babalansehin ni Coach Tim ang height disadvantage ng Gilas kung wala si Junmar Fajardo at limitado si Kai sa minutes? At kung si Kai nga ang magiging anchor ng depensa, paano naman nila kukontrolin ang playmaking ni Yang Hansen mula sa elbow, kung saan kilala siyang deadly sa passes at quick drop steps? Isa sa mga posibleng gawin ng Gilas ay i-control ang tempo. Kung hindi natin kayang tapatan ang China sa half-court set, kailangang paspasan ang opensa gamit sina RJ Abarrientos, Dwight Ramos at Sergio Perez. Dahil dito, kahit si Kai ay kailangang mag-adjust. Hindi siya pwedeng maging static big na naghihintay ng bola. Kailangan niyang maging mobile, maging active screener at paminsan-minsan ay mag-stretch sa labas para hilain palabas si Yang. At sa depensa naman, hindi malayo na gamitin si Kai bilang off-ball rim protector. Hindi laging direct on match-up kay Yang dahil kung forced one-on-one post-duel ang mangyayari, maaling pabor yun sa mas agile na si Hansen. Pero kung si Kai ay babantay sa weak side, handang sumalo sa mga drive ng guards ng China, pwedeng mas magamit ang length at timing niya sa weak side blocks at help defense. At ito ang dapat abangan, strategic deployment, hindi lang manong-manong tapatan. At isa pang point of interest, team shooting ng Gilas, kung makaka-convert sina Ren Sabando, Jamie Malonzo at Xavier Lucero sa labas, mawawala ang interior dominance ng China dahil mapipilit silang mag-switch o mag-stay home sa shooters. Doon pwedeng makapuwang si Kai para sa quick dives to the basket o clean-up putbacks. Tandaan, hindi kailangang maging scorer si Kai para maging impact player sa laban.
Ang challenge ay paano siya magiging central figure sa spacing, timing at disruption ng sistema ng China. Pero huwag nating kalimutan ka-express, may psychological factor din ito. Ang buong China, proud sa kanilang bagong NBA peak, pero ang buong Pilipinas, bit-bit ang pusong palaban ni Kai na ilang taon nang inaabangan ang moment na ito. Makasagupa ang isang certified NBA player sa Asian Tournament at kung si Kai ay magpakitang gilas sa mismong harapan ng isang high-profile talent tulad ni Hansen, baka hindi lang ang fans ang magugulat, kundi pati ang NBA mismo. Isa-isahin natin ang stakes ng laban na ito, bakit ito pwedeng maging career-defining moment ni Kai at paano magbabago ang landscape ng Asian basketball pagkatapos ng sagupaang to. Ka-express, ang harapin sina Kai Sotto at Yang Hansen ay hindi lang kwento ng dalawang 7-footer na magsasalpukan sa ilalim. Ito ay simbolo ng dalawang magkaibang basketball culture. Ang isa pinalad na agad mapansin ng NBA at tinawag na Chinese Jokic. At ang isa, paulit-ulit na sinabihan ng kulang, ng mabagal, ng hindi handa, pero hanggang ngayon, hindi sumusuko. Ang laban na ito ay kwento ng underdog na may puso, ng Pilipinong naniniwala na hindi lang height o athleticism ang batayan ng greatness, kundi ang determinasyon at malasakit para sa bayan. Kaya kung si Kai ay makakagawa ng kahit isang solid game, laban kay Yang Hansen, kahit 10 points, 8 rebounds and 2 blocks lang, ito ay magiging resounding message sa buong mundo na hindi mo dapat maliitin ang galing ng isang Pinoy. Tandaan, si Yang ay 19 years old at kakapirma lang ng kontrata sa NBA. Si Kai, ilang beses nang sumubok sa Summer League, nabigong makuha ng team pero hindi kailanman sumusuko. Patuloy ang kanyang conditioning, kanyang rehab, at ang pagmamahal niya sa gilas ay hindi matatawaran. Kaya nga kahit galing pa siya sa Japan, kahit hindi pa 100%, ang balitang posibleng bumalik siya sa training camp ay nagsindi ng bagong pag-asa hindi lang para sa gilas, kundi para sa lahat ng mga Pinoy na naniniwalang kaya nating makipagsabayan. Kung sa araw ng laban ay mapatunayan ni Kai na kaya niyang itapat ang kanyang talino, timing at defensive instinct sa isang NBA level center tulad niya, baka ito na ang turning point ng kanyang karera. Hindi lang bilang player, kundi bilang simbolo ng isang basketball movement na matagal nang gustong makapasok sa global elite level. At higit sa lahat ka-express, ang impact ng laban na ito ay hindi matatapos sa final buzzer. Kapag makita ng mga NBA scouts, ng Asian basketball analysts at ng global media na ang isang 7'3" Pinoy center ay kayang tumapat at maging epektibo laban sa isang NBA caliber player, ang dating long shot ay biglang magiging legit prospect. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe. ファウルもらってもいいですね。インサイドもいいですね。カイソットでもいいかなと思うんですよね。そしてそのカイソット、そして須藤からそのカイソット、つないでますね。ゴールしたカイソット。タイムアウト近づいています。ブロックですね。タイムアウト近づいています。ブロックですね。ブロックです。